Hello po mga katambay, si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, isa naman po nakakalungkot, siyempre po sa presyo ng ating bilihin. Meron daw bumaba at meron din tumaas sabi sa statistic ng authority ng agricultural product natin. Ito po, pakinggan po natin ang ating balita mga katambay at komentuhan po natin kung ano po ang tumaas at may bumaba na bilihin sa ating bansa. Ito po, pakinggan po natin ang balita. Dahil maraming supply, bumaba ang presyo ng sibuyas ngayong taon. Pero maraming produktong pang-agrikultura ang tumasama ng presyo dahil umano sa pagkalugi ng mga magsasaka noong Disyembre hanggang Enero. Pinakamalaki ang itinaas na presyo ng kamatis. May unang balita si Bernadette Reyes. 3 kilong bigas daw ang nauubos araw-araw ng pamilya Ondiana na may 7 miyembro. Kapag isinama ang ulam, kulang daw ang 500 pesos sa isang araw. Napakahirap po, lalo na po kung marami sa loob ng bahay. Tapos po ang bigas po, sobra pong mahal. Sa pagsusuri ng GMA Integrated News Research sa datos mula sa Philippine Statistics Authority, lumalabas na 21 sa 34 na bilihing pang-agrikultura ang nagmahal sa unang bahagi ng Pebrero kumpara noong Enero. Pinakamalaki ang 24 pesos na iminahal ng kada kilo ng kamatis. Nagmahal din ng bigas, baka, bawang at kalamansi. Ang nakikitang dahilan ng grupong Sinag, last time marami nagtanim, nalugi nung between December, January. So ngayon nabawasan. Pero ang tingin naman natin by March, ma-normalize yung price. sabi naman ng Department of Agriculture, hindi malaki ang pagmahal maliban sa kamatis dahil sa kinulang na supply. Bagamat may El Nino, may mga lugar doon na naapektuhan ng ulan. And then dito sa Nueva Ecija, karoon ng reduction ng area na tinaniman ng kamatis. At ang nagmahal na bigas, posibleng magmura na rin tulad sa world market. Sa taya ng Sinag, kahit umaabot pa sa 58 pesos ang kada kilo ng bigas, ay maaaring may mabili ng 47 hanggang 48 pesos na well-milled na bigas. 44 pesos hanggang 46 pesos naman ang taya ng Agriculture Department. Nagmura naman ang sibuyas, asukal at mantika. Dito sa Kadiwa Market sa Quezon City, ibinebenta ang pulang sibuyas sa halagang 50 pesos kada kilo. Ang puting sibuyas naman, 35 pesos kada kilo. Pero pangaba ng grupong Samahang Industriya ng Agrikultura, maaari pang bumagsak ang farm gate price ng sibuyas sa 10 hanggang 15 pesos kada kilo. Marami po doon sa amin, hindi pa kami makabenta dyan sa amin. Kaya pinalabas namin dito. Laki talaga ma'am ng inipid. Ganon. Opo. Kasi Dati ma'am, magkano di ba? 700 ang kilo. Ayon sa DA, dumami ang naengganyong magtanim ng sibuyas noong sumipa ang presyo nito, kaya dumami rin ang supply. Magkaroon ng market linkages. May tie up ngayon sa ating mga kadiwa and hopefully doon sa iba pang bagsakan natin sa Southern Tagalog. Pero sabi ng grupong Sinag, nakaapekto ang smuggled umanong sibuyas. Nakita natin na may pumasok na walang SPSIC. Dapat yun huliin ang peak ng sibuyas by March. So talagang natatakot tayo. Baka bumagsak ng 10 to 15 pesos yan farm rate. Bumalik sana sa 20 pesos to 33 pesos para at least may konting kita naman yung mga magsasaka. Ito ang unang balita, Bernadette Reyes, Naka- para sa GMA Integrated News. Nakakalungkot lang din ang sinasabi ng DA. Parang mas happy na sila nung may kaunting kita magsasaka. Ay, nako. Hindi ba ibig sabihin suportahan mo dahil yan ang bumubuhay sa buong Pilipinas, yung ating mga farmer. Tapos makakarinig ka sa isang secretary ng DA na parang kontento na siya ro sa maliit na kita na magsasaka. Di ba? Paano mainggan niya yung magsasaka natin na magsaka? Kung mismo yung leader ng Department of Agriculture, sasabihin sa'yo na kumita man lang kahit konti ang magsasaka natin. Di ibig sabihin para sinasabi mo na ang kumikita na malaki mga smuggler, saka yung mga negosyanteng namimili ng pagpanahon ng harvesting, binabagsak na nila presyo. Di ba? Tapos sasabihin na lang natin sa balita na maraming harvesting kaya nagmura. Di ba? Pero yung mga malaking negosyante, yung mga binili nila, nasa mga warehouse nila yon, nasa malaki nilang istakan na may mga cooler, lalo sibuyas, kailangan niya malamig. Di ba? Kaya tumatagal ng matagal. Bawang.
Kaya mga negosyante pa rin ang kumikita. Ang suma, mga magsasaka, hirap, di ba? Napakamahal bumili ng mga pataba, di ba? Gasolina, diesel na pangbungkal ng lupa mo. Magbabayad ka pa ng mga tutulong sa'yo magtanim, di ba? Tapos pagdating ng bentahan, babarating ka, mababa. Tapos sasabayan ka pa ng mga smuggler, di ba? Ang nakakalungkot lang mga katambay, meron naman sinabing darating yung panahon, baka Marso o mga ilang buwan, bababa raw ang bigas kahit papaano. Sana nga magkatotoo nang maramdaman naman natin kahit na yung sinasabing 50 plus, 48, 47, ma-appreciate natin at talagang maramdaman natin yung presyo na yun dahil ilang taon na magmula nung hawakan ni Pangulong Marcos ang DA, talagang lumobo na ang presyo nito. Sana naman itong magdadalawang taon na po siya sa pwesto, malapit na po, maramdaman naman natin kahit hindi na 20, hindi na 25, kahit 40 plus. Masaya na po tayo ng mga Pilipino dahil kahit papaano, malaki na rin po ang kabawasan nun kaysa ron sa 60 hanggang 75, di po ba? Ipagpasalamat po natin yun. Kaya lang, hindi pa natin ipagpapasalamat mga katamay kasi wala pa naman. Di ba? Bumababa pa lang naman kamatis, sibuyas. Yung kamatis po, tumaas pa ang presyo. Siguro ang gawin natin para naman makatipid tayo sa bigas. Pwede ba mga kabayan, puro sibuyas ang kain natin kasi yun ang mura. Nagbibiro lang po si Kamano. Mahirap po kainin ng sibuyas at masyadong mahirap po sa bibig yun. At yung alam nyo po yung sibuyas, pag kinain mo, bumabalik sa ilong yun di ba? Yung pinaka-aroma niya, di ba? Yung katas, masyadong strong, di ba? Ay, nako. Yun na lang po ang pangahawakan natin, yung pangako po ng DA na yung mga darating na buwan daw, baka pa lang, hindi pa sigurado. Nangako sila na may posibilidad, baka bumaba ang presyo ng bigas kahit pa paano. Sana po magkatotoo po yun na Mr. Secretary ang inyong tinuran at yan po talaga ang inaasam-asam naming mga Pilipino na kahit bigas man lang po maramdaman namin na may pagmamahal po kayo sa bayan, lalo po sa mga kapwa nyo Pilipino na bigas lang ang talagang kayang bilhin. Hindi po kami pwedeng kumain sa mamamahaling restaurant. Hindi po namin kaya yon. Na talagang kami hanggang loob lang ng bahay, hanggang loob lang ng kusina, doon kami magsasaing. Salo-salo kami ng mga bata, ng mga anak namin. Kung 1 kilong bigas, pagkakasyahin na po namin yon maghapon. Pagka talaga lulugaw namin yon para magkasya lang po. Hindi naman po kami pinanganak ng may gintong kutsara at gintong tinidor at kasama na arinolang ginto. Di po ba? Kaya po kami umaasa po kami dahil nga sa bagong Pilipinas, siyempre po, bago, baka mabago na presyo dahil binuksan na po. Ang hirap lang po, pinagmamalaki po yung kadiwa, mga katambay. Wala naman po kadiwa sa buong Pilipinas. Ilan lang po kadiwa. Pagka ipinagmalaki po ng gobyerno ang kadiwa, lagyan mo sana buong Pilipinas ng kadiwa. Bawat barangay may kadiwa. Yun po, doon po masasabi natin na talagang ma-appreciate ng mga Pilipino yung proyektong kadiwa kung nilagyan mo bawat barangay. Di po ba mga katambay? Pero kung mabibilang mo lang sa daliri mo ang ilalagay mo kadiwa sa buong Pilipinas, hindi po band-aid solution lang po yun. Hindi po talaga makakatulong sa buong Pilipinas yun dahil mahigit 100 milyon na po ang Pilipino. Tapos ang tutulungan lang ng kadiwa wala pang 1 milyon. Di ba? Paano naman po yung hindi natulungan? Di para kami naglalaway lang noon dahil mura doon sa kadiwa. Wala naman sa amin yun. Di ba mga katambay? Sana po ang solusyon po, ibaba na lang po ang presyo sa pangbuong Pilipinas, hindi po sa kadiwa lang. Di ba? Sa buong Pilipinas at hindi sa kadiwa. Yun lang po mga katambay. Umasa po tayo sa pangako po nila na ibababa nila ang bigas kahit papaano. Asahan po natin yan at antayin. Mag-aantay po si Kamanong. Aantayin po ni Kamanong yan. Muli po, si Kamanong po. Ayan po, dito po sa ating komento, sa DA at sa tumataas at ibababang bigas daw. Yan ay pangako na antayin natin. Muli po, paalam po. At nag-iiwan muli si Kamanong na
Mahalin natin ating bansa, ipaglaban natin. Siyempre, tiis-tiis. May pag-asa pa tayo bumangon muli. Paalam, bye-bye.